Sa isang makabuluhang hakbang para sa dinamika ng depensa sa rehiyon, opisyal nang inalis sa aktibong serbisyo ng Japan Ground Self-Defense Force, JGSDF, ang humigit kumulang 70 unit ng Type 74 na Main Battle Tank, MBT. Ang malakihang pagre-retiro na ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na modernisasyon ng sandatahang lupa ng Hapon, kung saan unti-unti nang pumapalit ang mas makabagong Type 10 at Type 70 MBTs bilang pangunahing haligi ng kanilang puwersang nakabaluti. Hindi nakaligtas sa atensyon ng mga kapitbahay ng Japan ang balitang ito, lalo na ng Pilipinas. Matagal nang nagpapahayag ng interes ang Maynila na magkaroon ng sariling main battle tanks, at ayon sa mga ulat, kasalukuyan ng nakikipag-usap ang Maynila gobyerno sa Tokyo hinggil sa posibilidad na makakuha ng ilan o marahil lahat sa mga retiradong Type 74. Kung maisa sa katuparan, ito ay magiging makasaysayang tagumpay para sa Armed Forces of the Philippines, AFP, na sa ngayon ay umaasa lamang sa mga mas magagaan na sasakyang nakabaluti tulad ng Sabra Light Tank at iba't ibang armored personnel carriers. Para sa Pilipinas, hindi lang basta bagong kagamitan ng kahulugan ng usapang ito, kundi isang mahalagang hakbang para punan ng malaking puwang sa kanilang estruktura ng puwersa. Ang pagkakaroon ng main battle tank ay magbibigay ng mas mabigat na kakayahan para sa konbensyonal na digmaan. Palalakasin ang kakayahan ng AFP sa pagpigil sa anumang banta at magbibigay ng mas matibay na depensang opsyon laban sa parehong panloob at panlabas na panganib. Sa mas malawak na pananaw, maaari nitong baguhin ang balance ng kakayahan ng Philippine Army sa larangan ng ground combat at higit pang palakasin ang koordinasyon nito sa mga kaalyadong bansa sa panahon ng joint exercises at operasyong pangseguridad. Ang Type 74 ay dekadang nagsilbing gulugod ng Armor Force ng Japan. Kilala ito sa balance ng lakas, proteksyon at kakayahang kumilos. Bagaman inilunsad pa noong dekada 1970, patuloy itong nirerespeto sa mga militar na usapin dahil sa tibay at pagiging maaasahan sa iba't ibang kalupaan. May dala itong 105 metro na rifled gun na suportado ng isang maaasahang fire control system, kaya't nakakapagbigay ito ng eksaktong putok kahit sa mababang visibility. Tumitimbang ng halos 38 tonelada at pinapagana ng 720 horsepower na diesel engine. Kaya nitong umarangkada hanggang 53 kilometro bawat oras sa kalsada at makatawid sa mahirap na lupain. Isang malaking bentahe sa arkipelago ng Pilipinas kung saan mahalaga ang mabilis na galaw sa iba't ibang uri ng kapaligiran. Gayunpaman, ang integrasyon ng Type 74 sa AFP ay hindi magiging madali. Kinakailangan ng Philippine Army na magpalawak at mag-adjust ng kanilang infrastrukturang pang-logistic at maintenance, kabilang ang supply ng pyesa, mabibigat na transport system at pasilidad para sa pagkukumpuni. Kailangang ding maghanda para sa mas mataas na konsumo ng gasolina kumpara sa mas magaan na sasakyan. Higit pa rito, kakailanganin ng mga tropa ang masinsinang pagsasanay sa operasyon at pag-aalaga ng mga tangke. Isang proseso na inaasahang susuportahan ng Japan sa pamamagitan ng teknikal na tulong, training missions, at marahil pagbibigay ng simulators para mapabilis ang paghahanda ng mga tauhan. Mula sa pananaw ng Tokyo, ang pag-donate ng Type 74 ay akma sa kanilang bagong national security strategy na higit na nagbibigay diin sa kooperasyong pangdepensa at capacity building sa mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific. Ang hakbang na ito ay hindi lamang magpapatibay sa ugnayan ng Japan at Pilipinas, kundi magpapakita rin ng mas aktibong papel ng Tokyo bilang kontributor sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Isang bagay na lalong nagiging mahalaga sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at East China Sea. Sa diplomatikong aspeto, nagsisilbing matibay na mensahe ng tiwala ang posibleng paglipat ng mga tangke.
Ang kagustuhan ng Japan na ipasa ang ganitong kalakas na kakayahan sa Pilipinas ay patunay ng kanilang kumpiyansa sa Maynila bilang responsableng katuwang sa seguridad at bilang tagapagtanggol ng rules-based order. Para naman sa Pilipinas, ito ay magiging simbolo ng lumalalim at maturing defense diplomacy na nagpapatunay na ang matagal na pakikipag-alyansa ay maaaring magbunga ng konkretong resulta na may operasyonal na kabuluhan. Kung tuluyang maisa sa katuparan, ang paglipat ng 70 Type 74 na MBTs ay maituturing na isa sa pinakamalalaking pag-angat ng kakayahan ng AFP sa larangan ng ground combat sa nakalipas na mga dekada. Kapag isinama sa mas magagaan at mas mabilis na plataporma na nasa serbisyo na, magkakaroon ang Philippine Army ng mas versatile at balanced na armored force na kayang tumugon sa malawak na hanay ng banta, mula sa operasyon laban sa insurgency hanggang sa mataas na antas ng konbensyonal na labanan. Sa pinakapayak na pagtingin, higit pa ito sa simpleng pagkuha ng mga tangke. Isa itong hakbang tungo sa mas matatag, mas kapanipaniwala at higit na nakapag-iisang postura ng depensa para sa Pilipinas.